Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3421. Sinabi iyon ni Stephen para mawala ang ilang pressure ni Jack. Sinisikap niyang palakasin ang moral ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Hindi niya maaaring payagan silang magpatuloy sa ganoong paraan. Hindi napigilan ni Jack na magpakawala ng malamig ng ngiti nang marinig iyon. Habang nakapikit, sinabi niya, katulad ka rin ng lahat ng kapwa mo disipulo. Puro kalokohan ang mga salita mo. Ano ang silbi ng sabihin ang lahat ng iyon? Sinusubukan mo bang umarte na parang may kakayahan ka sa harap ko? Sinusubukan mo bang tumayo para sa iyong sarili? Dapat kalimutan mo na lang. Kahit anong sabihin mo, wala itong maaapektuhan. Kung ganoon ka talaga ka-confident, pagkatapos ay hanapin mo ako sa sandaling pumasok ka sa Demon Spirit Kingdom. Gamitin ang iyong mga kakayahan upang patunayan ang iyong halaga. Pagkasabi noon ni Jack, tumigas ang ekspresyon ni Stephen. Nanginginig ang gilid ng labi niya. Ang mapanghamak na aura niya ay biglang napawi ng mga salitang iyon. Kaharap si Jack mag-isa. Mabaliw siya kung gagawin iyon. Kahit may tiwala si Stephen sa sarili, hinding-hindi siya maglalakas loob na harapin si Jack ng mag-isa. Ang mga kakayahan ni Jack ay maaaring nasa top 5 o top 3 sa isang Holy Grade clan. Kahit na siya ay isang piniling disipulo, hindi siya ganoon kataas ang ranggo. Ang pagharap kay Jack ay nagpakamatay. Walang ibang resulta. Nanatili siyang matigas ang ulo dahil lahat ng 15 sa kanila ay magaling sa husay. Lahat ng 15 sa kanila ay hindi matatakot kay Jack mag-isa. Nang makitang tumigas ang ekspresyon ni Stephen at hindi nagsasalita, nagkagulo ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo. Sila ay patuloy na binubugbog ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo kanina, at ito ay hindi kapani-paniwalang nakakasakal. Dahil nagkaroon sila ng pagkakataon, natural na kailangan nilang lumaban. Agad namang binatukan ni Kesh, ang ganda-ganda mo sa sarili mo, di ba? Sige, ipagpatuloy mo ang pagpapakitang gilas. Bakit wala ka pang sinasabi? Di ba sabi mo napakalakas mo? Willing si Jack na ipaglaban ka, bakit hindi ka sumasagot? Hindi pa ba sapat ang katapangan mo? Hindi ba't palagi kaming minamaliit ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, na nagsasabing basura ang mga ikatlong baitang mundo? Iniimbitahan ka ni Jack sa isang laban bilang isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo, bakit hindi ka pumayag? Saan napunta ang pagiging agresibo na iyon? Namula ang mukha ni Stephen sa galit. Panay ang pagkibot ng mga labi niya, gustong-gustong sumigaw pabalik sa kanila, ngunit wala siyang masabi. Naglakas loob ba talaga siyang kausapin si Kesh? Siyempre, hindi niya ginawa. Hindi siya naging matapang na harapin si Jack. Gayunpaman, hindi siya papayag na tumahimik na lang ng ganoon. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Nakakunot ang noo ni Eduardo sabay hawak sa braso ni Stephen. Bulong niya, huwag natin silang awayin. Sa huli, ang mga resulta ang gagawa ng usapan para sa atin. Dapat pakiramdam nila ay dadalhin sila ni Jack sa tagumpay. Sa kanya, makakalaban nila tayo. Kung gayon, gamitin natin ang ating mga kakayahan para patunayan na kahit siya, hindi tayo mahahawakan kung magtutulungan tayo. Nang marinig iyon, unti-unting kumalma ang ekspresyon ni Stephen. Tinikom niya ang kanyang bibig, kaya walang dahilan para magpatuloy din ang kabilang panig. Ang mga pag-uusap ay unti-unting nawala, ngunit ang puot sa mga mata ng lahat ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Unti-unting lumipas ang oras. Mabilis na lumipas ang isang oras, at inihayag ng tagapag-alaga na nakamaskara ng bungo na magsisimula na ang Demon Spirit Kingdom. Lahat sila ay unti-unting nawala sa kanilang mga iniisip. Kabanata 3422. Sa sandaling iyon, seryoso ang ekspresyon ng lahat. Sari-saring emosyon ang tumatakbo sa kanilang mga mukha, ngunit walang nagsasalita. Ang lahat ay tahimik na pumunta sa transfer array, tinitingnan ang space distort habang ang kanilang mga katawan ay ganap na nababalot ng spatial power. Nang halos mapaalis na ang lahat, biglang sinabi ni Stephen, tignan natin kung sino ang mga tanga. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Sa sandaling sinabi niya iyon, nawala ang mga numero ng lahat sa hanay ng paglipat. Lahat ng 30 sa kanila ay ipinadala sa isang hiwalay na espasyo. Sa sandaling inilipat sila, inilagay ni Jack si Rudy sa mustard seed habang ang iba ay ginulo. Hindi sila ipapadala sa iisang lugar, ngunit sa iba't ibang lokasyon sa palibot ng Demon Spirit Kingdom. Sa husay ni Rudy, walang paraan na makakaligtas siya ng mag-isa, kaya mas mabuti na manatili si Rudy sa kanyang tabi. Pagkaraan ng 10 minuto, unti-unting nawala ang baluktot na espasyo.
Nang bumagsak ang kanyang mga paa sa lupa, sa wakas ay nakita na ni Jack ang kanyang paligid. Isa itong masukal na kagubatan, at ang mga puno ay nakaharang sa karamihan ng sikat ng araw. Medyo madilim sa paligid nila, at ang hangin ay sobrang mahalumigmig. Isang basang nabubulok na amoy ang umago sa kanyang ilong. Nakakunot ang noo ni Jack habang pinalabas si Rudy ng mustard seed. Nanlaki ang mga mata ni Rudy habang nakatingin sa mga puno sa paligid. Nagtatakang sabi niya, bakit ang daming baging? Ang lahat ng mga punong ito ay ganap na nababalot ng mga baging. Si Jack ay hindi estranghero sa kagubatan. Napunta siya sa napakaraming kagubatan kung saan hindi naabot ng araw ang lupa. Gayunpaman, pinukaw pa rin ng kagubatan na ito ang kuryosidad sa kanya. Ang malalaking puno ay may makakapal na baging sa paligid. Inakyat nila ang mga puno na naging dahilan upang makitang puno ng berdeng dahon ng puno. Maging ang lupa ay may hindi mabilang na baging. Para itong kagubatan na natatakpan ng baging. Ito ay berde sa lahat ng dako, at ang sahig ay medyo mamasa-masa, ngunit sa mga mandirigmang tulad nila, ang kahalumigmigan ay hindi nakakaapekto sa kanila. Tinapik ni Jack ang balikat ni Rudy, stop gawkang. Kailangan nating makipagkita sa kanila para maiwasan ang anumang gulo. Bago pumasok sa Demon Spirit Kingdom, napag-usapan na niya ang bagay sa iba pang mga mandirigma mula sa mga third grade na mundo. Mag-iiwan sila ng sarili nilang marka sa isa't isa, na tinutukoy ang lokasyon ng isa't isa sa Demon Spirit Kingdom bago sila nagtipon patungo sa Cloud. Naramdaman ni Jack kung nasaan si Cloud, at halos 50 kilometro ang layo nito sa kanya. Comparatively, hindi naman siya ganoon kalayo kay Cloud. Ang pinakamalayo ay halos 100 kilometro ang layo. Tumango si Rudy, at nagsimula na silang maglakad papunta kay Cloud. Upang maiwasan ang anumang sorpresa, hindi nagmamadaling lumipad ang dalawa, sa halip ay dahan-daang sumulong sa masukal na kagubatan. Kahit na ang masukal na kagubatan na pumipigil sa kanilang mabilis na pagpunta, hindi pa rin sila nagtagal bago sila makalapit kay Cloud. Tumalon si Jack ng 10 metro ang layo, at sinundan siya ni Rudy. Ang mga puno ay umindayog salamat kay Jack, at ang mga dahon ay nagsimulang kumaluskos ng kaunti. Pupurihin pa lang ni Rudy si Jack dahil sa pagiging malakas niya kaya napaugoy si Jack nang huminto si Jack sa kanyang paglalakad. Napatigil din siya sa gulat. Mabilis siyang sumugod sa gilid ni Jack at nagtatakang tumingin kay Jack, ano ba? Bakit bigla kang huminto? Kabanata 3423. Kumunat ang noo ni Jack habang sinimulan niyang tingnan ang kabuuan. Tumingin siya sa kaliwa, pagkatapos ay sa kanan, pagkatapos ay inulit muli. Sa pagtingin kay Jack, napagtanto ni Rudy na may napansin si Jack, kaya't siya ay tumahimik. Pagkatapos tumingin sa paligid, lumingon si Jack sa likuran niya, naramdaman ko ang kakaibang divine sense na dumampi sa katawan ko. Siguradong may nagmamasid sa atin mula sa ating paligid. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at bumulong, yung mga lalaki ba ni Stephen? Magkataon lang iyon kaya malapit na tayo sa kanila. Huminga ng malalim si Jack nang muling tumingin sa paligid, sinabing, malamang hindi sila. Hindi ito presensya ng tao. Matagal na akong nagsasanay sa soul attribute, malinaw kong nararamdaman ang ibang tao. Iba ang naramdaman ko ngayon. Nag-iba-iba ito ng kakaiba. Hindi ito nakaramdam ng tao. Huwag mong kalimutan kung para saan tayo nandito. Nang marinig iyon ni Rudy ay agad siyang nag-react. Nakanganga siya habang mabilis na nilinggan ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya at nagtanong, so sinasabi mo sa akin na hayop iyon? Tumango si Jack, huminga ng malalim nang ilabas niya ang kanyang sentido, nagwawali sa kanilang paligid. Gayunpaman, wala siyang napansin, na natagpuan ni Jack na mas estranghero. Napaawang ang bibig ni Rudy, at medyo na out of place siya. Bumulong siya kay Jack, maaaring gumamit ng divine sense ang mga hayop na iyon. Mukhang napakatalino nilang mga nilalang. Ang kakayahang gumamit ng mga banal na pandama ay nangangahulugan na ang kanilang kaluluwa ay hindi mahina. Kung malakas ang kanilang kaluluwa, magiging matalino rin sila. Maraming mga hayop ang hindi nakakagamit ng mga banal na pandama dahil sa kanilang mga kaluluwa. Ang katotohanan na ang isang ito ay maaaring nangangahulugan na ito ay malamang na medyo matalino. Napabuntong hininga si Jack habang naging seryoso ang ekspresyon niya. Tumango siya, minamaliit ko ang mga hayop na ito. Ano ang sinusubukan nitong gawin? Sa sandaling sinabi niya iyon, nagbago ang ekspresyon ni Jack. Palagi niyang ginagamit ang kanyang banal na pandama sa paligid niya. Sa huling segundo, naramdaman niya ang 4 na kakaibang hugis na mabilis na papalapit sa kanya. Nakakunot ang noo ni Jack habang naglalakad sa gilid, tinulak si Rudy sa likod niya. Makalipas ang ilang saglit, nanlaki ng husto ang mga mata ni Rudy. Hindi pa niya nakita ang mga bagay na iyon. Ito ay 4 na bagay na mukhang tao ngunit hindi. Huminga ng malalim si Rudy, nahulaan na ang 4 na iyon ay mga demonyong espiritong hayop.
Ibang-iba ang hitsura ng mga halimaw na iyon sa inaakala ni Rudy na magiging hitsura nila. Ang apat na hayop ay halos 170 sentimetro ang taas. Sila ay tumingin hindi kapani-pani, walang kakaiba at may mga katangiang tulad ng tao. Gayunpaman, ang kanilang balat ay may iba't ibang kulay. Ang dalawa sa harap ay may 6 na pakpak sa kanilang likuran. Puno ng kakaibang pattern ang kanilang mga katawan. Para silang tutubi na may mukha ng tao. Sa dalawang nasa likod, ang nasa kaliwa ay parang pulaka na may mukha ng tao. Ito ay madilim na berde, at ang katawan nito ay natatakpan ng isang layer ng uhog. Bumubula pa nga ang uhog na parang dumaan sa mga reaksyong kemikal na naging isang nakakatakot na tanawin. Kabanata 3424. Ang nasa kanan ay may maitim na balat at may 4 na kuko. Mukha itong Black Panther. Napaawang ang labi ni Rudy at sinabing, ano ba itong mga bagay na ito? Bakit ganyan ang itsura nila? Mahirap sisihin si Rudy sa ganoong reaksyon. Medyo marami na siyang nakitang halimaw noon, ngunit sa isip ni Rudy, ang mga hayop ay dapat magmukhang hayop, at ang mga tao ay dapat magmukhang tao. Kapag ang mga hayop ay umabot sa isang tiyak na antas, sila ay maaaring maging tao. Siguradong hindi sila katulad ng 4 na nasa harapan nila, hindi tao o hayop. Ito ay tumingin hindi kapani-pani, walang kasuklam-suklam. Hindi ka nagkamali sa pagkakataong ito, ngunit hindi mo ba talaga masasabi kung gaano kalakas ang batang ito? Sabi ng halimaw na mukhang tutubi sa isa na kamukha nito. Kumunat ang noo ng tinatawag na org, malungkot na nakatingin sa halimaw sa tabi niya, hindi naman kasi ako nagkamali noong nakaraan. Napakalayo ng mga reinforcement ng taong iyon. Kahit anong pilit ko, 2 kilometro lang ang maabot ng aking divine senses. Hindi naman sa wala ka dyan Style, bakit ang sanggit mo? Ngumuso si Style, hindi ako. The last time, kung hindi naging mabilis si Olalo sa tulong niya, namatay na kami sa brat na yon. Hindi na sana kami nagkaroon ng pagkakataon na bumawi sa pagkakamali. Sa pagkakataong ito, mas mabuting mag-focus ka. Kung magkamali ka pa, hindi kita matutulungan sa hari. Ang 4 na demonyong espiritong hayop ay nag-uusap sa harap ni na Jack at Rudy nang walang anumang takot. Parang wala silang pakialam kina Jack at Rudy. Natarante si Rudy sa usapan. Malamig ang ekspresyon ni Jack habang inaalala ang lahat ng sinasabi. Pakiramdam niya ay kakaiba ang sitwasyon. Pumasok sila sa Demon Spirit Kingdom upang manghuli ng mga halimaw na ito, ngunit sa paghusga sa mga sinasabi ng mga hayop, para bang ang mga tao ang biktima. Bulong ni Rudy kay Jack, Jack, bakit parang kakaiba ang pakiramdam ko? Ang mga halimaw na ito ay tila hindi natatakot sa atin. Tumango si Jack habang huminga ng malalim, talagang kakaiba ang sitwasyon. Hindi ba natin narinig sa ina napakatalino ng mga halimaw na ito? Para mapatay sila, kailangan nating umatake mula sa isang range. Tatakbo kasi ang mga halimaw na iyon kapag may nakita silang sinuman. Gayunpaman, mukhang hindi ito ang kaso. Hindi lang sila tumatakbo, kundi pinag-uusapan pa nila ang mga bagay-bagay sa harapan natin. Mariing tumango si Rudy. Mabilis na tumibok ang puso niya, anong gagawin natin? Dapat bang makipagkita muna tayo sa iba? Hindi natin dapat labanan ang mga hayop na ito. Kung tutuusin, 1 kalaban sa 4. Kahit gaano kakalakas, nasa kanila ang mga numero. Kakalad ka rin lang kita pababa. Kumunat ang noo ni Jack habang hininaan ang boses at sinabing, manahimik ka at obserbahan ang sitwasyon. Hindi ako nagmamadali. Kung ang sitwasyon ay masama, maaari tayong tumakbo pagkatapos. Si Jack ay may trump card na siyang mga batas ng kalawakan. Kung hindi niya matalo ang mga ito, maaari niyang ilagay si Rudy sa mustard seed at gamitin ang mga batas ng espasyo upang tumakbo, ngunit iyon ay kung ang mga bagay ay naging desperado. Mula noong pinagkadalubhasaan niya ang Broken Soul Blade, si Jack ay hindi kapani-pani, walang tiwala sa kanyang mga kakayahan. Maliban kung ang kanyang kalaban ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya, hindi siya nag-aalala. Kabanata 3425. Tuluyan ng hindi pinapansin ng 4 na halimaw sina Jack at Rudy na para bang sigurado na silang dalawa na hindi nila maibubunyag ang alinman sa kanilang mga sikreto. Sigaw ni Org, Olalo, magsalita ka. Sinadya lang akong sisihin ni Style. Hindi naman ito ang unang beses na nagsalita siya ng ganyan. Nakakainis kaya. Kapag nakuha ko na ang reward at bumuti ang aking mga kakayahan, hindi na ako mananatili sa parehong team na tulad mo. Tila nabalisa si Style nang marinig iyon. Nagsimulang bumilis ang kanyang mga pakpak, improving your skills. Gamit ang iyong mga talento. Pwede bang huwag kang magbiro ng ganyan? Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap, kitang-kita na ang kanilang katalinuhan ay kapantay ng mga tao. Nakakunot ang noo ni Jack habang bumuulong kay Rudy, itong mga demonyong espiritong hayop ay ibang-iba sa mga narinig natin mula sa iba.
Pakiramdam ko ang mga halimaw na ito ay hindi lang kasing talino ng mga tao, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay hindi rin mukhang karaniwan. Nagawa pa nilang bumuo ng mga grupo at magpalipat-lipat na parang tao. Bakit hindi namin narinig iyon? Kulang ba ang aming impormasyon, o may hindi man lang nakakaalam nito? Ang sitwasyon ay ibang-iba sa inaasahan ni Jack. Sumingot pa siya ng isang balak. Matapos mag-away ng mahabang panahon ang apat na halimaw, sa wakas ay umungal ng walang pasensya ang may katawan na panther. Pwede ba tumahimik kayong apat? Ano ang silbi ng pagtatalo ng ganito ngayon? Kung sisirain mo ang gawain, hindi ka papabayaan ng hari. Medyo maraming dugo sa inyong dalawa. Baka sipsipin lang ng hari ang tuyo. Sa sandaling sinabi, agad na tumigil sa pagtatalo ang dalawang hayop. Ang banta sa likod ng mga salitang iyon ay hindi kapani-pani walang mabigat sa kanilang dalawa. Hindi lang sila tumahimik, nanginginig pa ng bahagya ang kanilang mga labi. May takot sa kanilang mga mata. Halatang takot na takot silang dalawa sa tinaguriang haring iyon. Kumunat ang noo ni Jack. Mula sa kanilang mga salita, napagtanto niyang may mali. Pagkatapos nilang tumigil sa pag-aaway, tumingin muli ang mga halimaw kay Jack at Rudy. Ang malapanther na hayop ay tinawag na Sesha at siya ang pinakamalakas sa apat, isang tao na hindi natin nakikita, at isang tao na basura. Paano kayo naging dalawa? Kinakausap nito si Jack. Dumilim ang mukha ni Rudy nang tawagin siyang basura. Kahit na alam niya ang sarili, ayaw pa rin niyang tinatawag siyang basura. Nakakunot ang noo ni Jack habang nakatingin sa halimaw, parang hindi ka natatakot sa tao. Iba ang impormasyong natanggap ko. Tinago mo lang ba ng husto? Nagsimulang tumawa ng malakas ang apat na halimaw nang marinig iyon. Narinig sa buong kagubatan ang kanilang tawanan. Hindi maiwasang mapa-atres si Rudy nang marinig iyon. Sila ay mga hayop na may ulo ng tao, at sila ay tumatawa ng husto. Ito ay isang hindi kapani-pani walang nakakagigil na tanawin. Sabi ni Org habang tumatawa, "You humans really are simply-minded. Akala mo kung ano man ang ipakikita sa iyo ng sino man ay totoo. Kami ay nasa espasyong ito sa loob ng napakaraming taon. Hindi na tayo mga demonyong espiritong hayop na tanging marunong tumakas. Nakakuha na tayo ng katalinuhan na hindi mas mababa kaysa sa mga tao. Hanggat sumisipsip tayo ng sapat na dugo, gaganda ang ating mga kakayahan. Nakikita mo kami bilang biktima, at nakikita ka rin namin bilang biktima." Kabanata 3426. Maaaring hindi ipinaliwanag ni Org ang mga bagay ng detalyado, ngunit naiintindihan ni Jack na iniisip lamang ito. Ang katotohanan na sinabi ng mga hayop na pinaniniwalaan ng mga tao ang anumang nakita nila, nangangahulugan na ang mga hayop ay sadyang lumikha ng isang huwad na imahe ng kanilang sarili at niloko ang mga tao na nagawang makalabas. Tila ilang mga tao ang nahuli dahil dito, at ang tanso ay sumisipsip ng dugo ng mga tao upang pakainin ang kanilang sarili. Huminga ng malalim si Jack nang may kumislap na kislap sa kanyang mga mata. Malas ba ang mga kalaban niya, o siya? Matapos matuto ng Storm God Rank Technique, hindi masabi ng mga hayop na iyon kung gaano kalakas si Jack, ngunit halos hindi sila nababahala dahil apat sila laban kina Jack at Rudy. Kahit hindi nila alam kung gaano kalakas si Jack, alam nila kung gaano kalakas si Rudy. Sa kanilang mga mata, si Rudy ay isang mahina na kayang harapin sa isang suntok. Kaya, ang tanging kalaban nila ay si Jack, at iisa lang ang posibleng resulta kahit gaano pa siya kalakas. Ngumisi si Sesha, "Sige. Naitanong mo na ang iyong mga katanungan at naging maawain kami upang matugunan ang iyong kuryosidad bago ka mamatay, kaya humanda ka sa kamatayan." The moment that said, sabay-sabay na sinugod ng apat na halimaw si Jack. Ang dalawang halimaw na parang tutubi sa harap ay nag-buzz ng kanilang mga pakpak, na nagdulot ng mga shockwaves na lumabas mula sa mga pakpak. Ang mga alon na ito ay sapat na nakikita na sila ay makikita ng mata, at sila ay sapat na malakas upang wasakin ang anumang bagay na kanilang kinain. Maging ang malalaking puno ay ginawang walang iba kundi mga troso lamang. Hinawakan ni Jack si Rudy at inilagay sa mustard seed. Pagkatapos ng lahat, mas mabuti na si Rudy ay nasa buto ng mustasa, malayo sa haba ng pinsala, dahil siya ay maabala lamang. Pagkatapos ay umatras siya, humiwalay sa apat na halimaw. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga seal na pagkatapos ay nagsanib sa hangin, mabilis na naging isang talam. Ang Broken Soul Blade ay lumutang sa harap ni Jack. Nakakunot ang kanyang kilay habang ipinadala ang Broken Soul Blade sa Org. Napangisi si Org habang nakaharap ito sa Broken Soul Blade, iniisip na si Jack ay nakikipaglaban bago mamatay. Si Jack, kay Org, ay walang halaga. Gayunpaman, ang paghamak ay walang ibang kapangyarihan kundi ang umiiral bilang isang pakiramdam lamang. Nakabuo pa rin ito ng mga shockwave kasama si Sty sa tabi nito para subukan at sirain ang Broken Soul Blade.
Isang surge ng napakalaking enerhiya ang sumambulat sa mismong Broken Soul Blade. Ang Broken Soul Blade ay parang slash na hindi mapigilan. Sa sandaling magkasagupaan ito, agad nitong nahati ang energy wave sa dalawang bahagi. Ang energy wave ay walang paraan para sirain ang Broken Soul Blade. Matapos mahati ang energy wave sa dalawa, ang Broken Soul Blade ay nagpatuloy na pumunta sa kanan para sa org. Napasigaw si org sa dalamhati habang tinusok ng Broken Soul Blade ang dibdib nito. Nagkaroon ng sizzling sound nang magsimulang mabulok ang kaluluwa nito mula sa dibdib. Ang berdeng dugo ay sumangga sa ambon ng mahawakan nito ang Broken Soul Blade na kumalat sa nakapaligid na hangin. Napaungol si org sa paghihirap nang bumagsak ito sa lupa. Nawala ang lahat ng katwiran nito habang gamulong sa lupa sa sakit. Nanlaki ang mata ng tatlo pang hayop. Minamaliit nilang apat ang kalaban. Naisip nila na sapat na ang mga pag-atake ni na org at Sesyo laban sa pamamaraan ni Jack, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang nagawa kahit pabagalin ito. Natigilan sila dahil sa nakita, at sa oras na mabawi nila ang kanilang pakiramdam, huli na ang lahat. Natigilan ng tatlo pang hayop habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Jack. Kabanata 3427. Tumaas ang isang kilay ni Jack nang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Sa kabila ng kanilang hitsura, ang apat na halimaw na ito ay halos hindi nakaayon sa kanilang kahangahangang katangian. Ang kanilang mga kasanayan ay nasa paligid lamang ng antas ng mababang ranggo na piniling mga disipulo sa mga banal na angkan. Hindi nakapagtataka na hindi sila nabahala sa mga sorpresa nang makita nila sina Jack at Rudy. Maliban kay Jack mismo, sinumang mandirigma na pumasok sa Demon Spirit Kingdom ay hindi makakapantay sa kanilang apat. Huminga ng malalim si Jack, hindi na nagatubiling muli niyang ginamit ang Broken Soul Blade. Sa puntong iyon, sina Stay, Sesha, at Olalo, pagkatapos malaman kung gaano kahusay si Jack, agad na naging defensive. Nang makita nilang umatake ulit si Jack, sabay na sinalubong ng tatlo ang pag-atake ni Jack. Apat na diskarte ang nagsalubong sa himpapawid na may boom bago pinalipad ang mga hayop. Mabilis na isinaaktibo ni Jack ang mga batas ng kalawakan gamit ang kanyang espada sa kamay. Nawala siya sa kinatatayuan niya, at nang muli siyang nagpakita, nasa tabi na niya si Stay. Nanlaki ang mga mata ni Stay sa hindi makapaniwala. Napatitig ito kay Jack na biglang sumulpot, ngunit hindi man lang umiwas si Jack habang sinasaksak niya si Stay. Tinusok ng talim ang dibdib nito, at naglabas ito ng sigaw mula kay Stay. Paano ito posible? Paano ka malakas? Kahit kaming tatlo na magkasama ay walang laban sayo. Hindi sumagot si Jack kay Stay at sa halip ay dumiretso sa susunod. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tatlong natitirang hayop ay hinarap ni Jack. Muling lumitaw si Rudy mula sa mustard seed. Tumingin siya sa apat na halimaw na nakahiga sa lupa, duguan, at napatikip siya ng bibig sa gulat. Hindi pa ganoon katagal, at ang apat na ito ay hinarap na. Jack, napakaganda mo. Napangiti si Jack nang walang salita. Mabilis siyang naglakad patungo kay Sesyo na kahit may malaking butas sa dibdib ay buhay pa rin. Nako, ang mabilis na pagkawala ng dugo ay ginagarantiyahan na hindi mabubuhay si Sesha. Lumuhad si Jack at malamig na tumingin kay Sesha. Marami akong paraan para pahirapan ka. Kung hindi mo sasagutin ang mga tanong ko, maglalaan ako ng oras sa iyo. Natawa si Sesha nang marinig ang sinabi ni Jack. Nang marinig ang tawa, napagtanto ni Jack na may mali, at sinubukang gumawa ng isang bagay kaagad. Gayunpaman, huli na siya. Gumalaw ang lalamunan ni Sesha, parang may nilamon. Ilang saglit lang ay umagos ang itim na dugo mula sa ilong nito. Ito ay patay na. Napaawang ang labi ni Jack habang nakatingin sa tatlo pang namatay sa katulad na paraan. Tiyak na nakalunok sila ng tableta na maaaring makapatay agad sa kanila. Halos magmura si Jack sa nakita. Kumunat ang noo ni Rudy. Sobrang tuso ng mga lalaking ito. Sila ay dumating na handa, na may mga pildores sa pagpapakamatay sa kanilang mga bibig upang lunokan sakaling mapunta ang mga bagay sa timog. Huminga ng malalim si Jack, walang magawang sinabi, hindi namin alam na ang mga halimaw ay magiging mapagpasyahan. Upang hindi mabunyag ang anumang mga lihim, mayroon na silang lason sa kanilang mga bibig. Hindi namin mapipigilan iyon. Gayunpaman, nangangahulugan ito na ang mga hayop ay nagtatago ng isang napakalaking lihim. Habang iniisip ito ni Jack, mas gusto niyang malaman. Sinunog ni Rudy ang mga bangkay ng mga halimaw, at sinundan lang niya si Jack matapos matiyak na walang bakas ng kanilang aktibidad na naiwan. Kabanata 3428. Ang paglalakbay na sumunod ay mas kalmado kumpara kina Jack at Rudy. Wala nang kakaibang divine senses na dumadaloy sa kanila at wala nang biglaang pag-atake para maantala sila. In just 20 minutes, nakita na nila si Cloud. Nadaanan nila ang isang masukal na kagubatan sa buong daan.
Nababalot ng mga baging ang bawat tatlo, at napuno ng halamanan ang bawat sulok ng Demon Spirit Kingdom. Upang payagan ang mga mandirigma mula sa iba pang ikatlong baitang mundo na mabilis na mahanap siya, nakahanap si Cloud ng medyo maluwang na lugar. Kahit natatakpan pa rin ito ng mga puno, hindi naman ganoon kasiksik. Nagkaroon ng higit na distansya sa pagitan ng bawat tatlo. Mga 100 metro ang layo ni Rudy at Jack kay Cloud nang makita siya. Agad na iminulat ni Cloud ang kanyang mga mata upang tumingin sa ibabaw ng makarinig siya ng paggalaw. Nang makita niyang si Jack iyon, biglang napalitan ng pag-aalala ang mukha nito sa kaligayahan. Para kay Cloud, o marahil sa bawat mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo, si Jack ang pangunahing salik sa lahat ng ito. Sa paligid ni Jack, parang wala na silang problema. Kumaway si Cloud kay Jack. Jack, nandito ka. Panipi. Tumango si Jack at mabilis na tinungo si Cloud. Pagdating niya sa tabi ni Cloud, binati ni Cloud, kahit mahina ang boses niya sa emosyon, ligtas ba ang paglalakbay mo? May problema ka ba? Nagtaas ng kilay si Jack. Siyempre mayroon siya, at sa kabutihang palad, siya ang bumangga sa gulo at hindi ang iba. Kahit sinong mandirigma na lumahok sa Spirit Demon Kingdom ay mamamatay sana kung matugunan nila ang sitwasyong iyon. Walang planong sabihin ito ni Jack, sa halip ay umiling siya kay Cloud. May nakilala akong problema. Mag-usap tayo pagkatapos nandito na ang lahat. Nang marinig na may problema nga si Jack, nanlaki ang mga mata ni Cloud. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Jack, hindi siya nagsalita ng anumang mga tanong. Sinabi ni Jack kay Cloud na huwag matuwa at hintayin na matipon ang lahat, kaya tumango si Cloud kahit na walang pag-aalinlangan. Akala niya ay siya ang ikalima o ika-anim na makakasama ni Cloud, ngunit siya ang nauna. Parang siya ang pinakamabilis. Kinuha ni Jack ang dalawang banig mula sa kanyang spatial ring at inilagay ang isa para kay Jack. Tumango si Jack, at umupo silang tatlo. Ang pagbibigay kay Jack ng isang beses, napansin ni Cloud na ang mga damit ni Jack ay buo pa rin, at ang kanyang enerhiya ay napaka-stable. Si Jack ay hindi mukhang dumaan sa isang labanan. Lalo nitong ginulo si Cloud. Anumang bagay na tatawagan ni Jack na gulo, ay hindi isang maliit na bagay. Nakilala ba ni Jack ang grupo ni Stephen, o may nangyari pa? Pumikit si Jack at nagpahinga. Sari-saring pag-iisip ang bumungad sa kanyang isipan, kabilang ang lahat ng sinabi ng Demon Spirit Beasts, at naalala pa niya ang ilang mahahalagang parirala. Talagang hindi ito simpleng bagay, at may kinalaman ito sa isang napakalaking sikreto. Kung hindi nila ito haharapin ng maayos, maaari itong magdulot sa kanila ng malaking problema. Walang pakialam si Jack sa ilang naliligaw. Kung tutuusin, ang apat na halimaw na magkasama ay walang kapares kay Jack. Nag-aalala siya sa mga Demon Spirit Beast na tinatawag nilang hari. Nang nagtatalo sina Org at Sty, binanggit ni Sesha ang Harry, para mabigla sila. Natakot silang dalawa nang mabalitaan nilang mabibigo sila ng hari kapag hindi nila nagawang mabuti. Naalala pa ni Jack kung paano kinilig si Org sa pangalan. Kitang-kita kung gaano kababanta ang Harry, na ito. Tao man o hayop, iginagalang ng magkabilang panig ang malalakas. Ang katotohanan na ang hari ay labis na kinatatakutan ay nangangahulugan na kailangan niya maging napakalakas. Sa pag-iisip tungkol doon, nawalan ng kumpiyansa si Jack. Sino ang mananalo kung lalaban siya sa hari? Saang antas ang haring iyon? Kabanata 3429. Ang bagay na ito ay hindi masyadong kilala sa mga tao. Noong nasa Winehorde City sila, medyo nakinig si Jack sa iba na tinatalakay ang Demon Spirit Kingdom, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbanggit ng hari ng Demon Spirit Kingdom. Wala ni isa sa kanila ang nagbanggit na ang mga hayop ay may damdamin din. Hindi niya alam kung nakaligtaan niya ang ganoong mahalagang detalye, o kung itinago ba ito ng mga halimaw na hindi ito kumalat. Mas maganda kung ito ang dating. Kung ito ang huli, mas magiging mahirap. Sa pag-iisip niyan, napaawang ang labi ni Jack. Para bang sinusundan siya ng gulo saan man siya magpunta. Gayunpaman, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Jack. Hindi siya isang taong tataka sa mga problema. Dahil may isyo, kailangan lang niyang gumawa ng solusyon. Sa isip niya, walang problemang hindi kayang lutesin. Si Rudy naman ay medyo hindi mapakali. Hindi siya kasing tiwala ni Jack. Siya rin ay nakinig sa lahat ng sinabi ng mga hayop, at nahulaan niya na ang mga hayop ay may hawak na isang malaking lihim. Gayunpaman, hindi niya ito maisip mula lamang sa nalaman niya kanina. Gusto niyang magtanong pa sa kanila, ngunit pinatay ng mga halimaw na iyon ang kanilang mga sarili bago pa nagkaroon ng pagkakataon si Jack na tanungin sila. Lalong nadismaya si Rudy habang iniisip iyon, at iminulat niya ang kanyang mga mata para tingnan si Jack sa tabi niya. Umubo siya habang hinihimas ang kanyang ilong, nagtatanong, ano sa palagay mo ang pinaplano ng mga nilalang na iyon? Sinubukan kong malaman ito, ngunit walang pakinabang. Habang iniisip ko ito, mas lalo akong naiinis. Hindi talaga ako mapakali.
Lalong naghinala si Cloud nang marinig iyon. Isang plano. May pinaplano kaya si Stephen at ang iba pa. Napatingin siya kay Rudy na umaasa na nakatingin kay Jack. Dahan daw ang iminulat ni Jack ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at sinabing, huwag mo nang pag-isipan pa kung hindi mo maintindihan. Masyadong kaunti ang alam natin ngayon, at ang paggamit ng alam natin para mag-isip-isip ay magiging puro hula lang. Sa halip na isipin ang lahat ng iyon, mas mabuting isipin kung paano tayo matututo ng higit pa. Napaawang ang labi ni Rudy habang bumaantong hininga bago sinabing, I'm just so curious. Ibang-iba ito sa naisip ko. Feeling ko isasama tayo sa mga plano nila. Kung hindi natin mabilis na maisip, baka mahuli tayo sa likod. Tumango si Jack. Siyempre maaapektuhan kami, pero hindi mo naman maiisip, kaya wag kang mag-alala ng ganyan. Hintayin natin na matapos ang lahat sa pagtitipon sa ngayon. Hindi maintindihan ni Cloud ang nangyayari, at nag-aalalang sinabi niya, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Isang plano. Ano ang hindi mo moari? Ano ang nangyari na makakaapekto sa atin? May sinubukan na naman ba ang grupo ni Stephen? Tumingin si Jack kay Cloud at sinabing, wala itong kinalaman kay Stephen. Iba na yan. Lalong natulala si Cloud nang marinig iyon. Hindi si Stephen. Kung gayon sino kaya ito? Nang makitang sabik na sabik si Cloud, malinaw na sinabi ni Rudy, dahil sa mga demon spirit beast na iyon. Ang mga hayop na iyon ay hindi simpleng mga hayop. Hinabol kami nila on the way here. Kung hindi malakas si Jack. Tama na, namatay na sana tayo. Kabanata 3430. Nanlaki ang mata ni Cloud sa sobrang gulat nang marinig iyon. Lalo siyang naguluhan pagkatapos ng paliwanag na iyon. Posible ba para sa mga demon spirit beast na subukan at pumatay ng mga tao? Kailan pa naging matapang ang mga halimaw na ito, ang mga tatakbo sa sandaling makita nila ang mga tao? Nang marinig ang tono ni Rudy, parang espesyal ang mga halimaw na nagtangkang pumatay sa kanila. Parang may narealize si Jack nang makita niya ang dilat ng mga mata ni Cloud. Pinigilan niya si Rudy na magpatuloy at tumingin siya kay Cloud ng matalim na tingin. Bakit ka ba nang gugulat? Ganyan ba kaina sa iyo ang mga demon spirit beast? Alam mo ba na ang mga demon spirit beast ay may pinuno na tinatawag nilang hari? Nang marinig iyon, mas lalong natarante si Cloud. Huminga siya ng malalim bago sumagot, leader. Isang hari. Ano nga ba ang nangyari? Sa pagkakaalam ko, biktima lang ang mga halimaw na iyon. Ang kanilang mga kasanayan ay karaniwan, at sila ay medyo mahiyain hanggang sa punto ng pagtakas, kaya kailangan natin silang ituloy kung gusto natin silang patayin. Nang marinig ang sinabi ni Cloud, nagpalitan ng makahulugang tingin sina Jack at Rudy. Sabay na tumahimik ang dalawa. May iba't ibang iniisip sa kanilang mga ulo. Lalong natakot si Rudy habang iniisip ito, at maraming masalimuot na iniisip si Jack. Magkaiba ang ekspresyon nilang dalawa, pero mas nabigla si Cloud nang makita iyon. Ang kanilang mga ekspresyon ay nangangahulugan na ang kanilang sinabi ay napakahalaga at mahirap pakitunguhan, at ito ay nakaapekto sa kanila. Puno ng tanong si Cloud. Lalo siyang nabalisa sa pag-iisip tungkol dito, ngunit hindi nagpaliwanag sa kanilang sarili si Jack o Rudy. Ilang sandali pa ay hindi na nakatiis si Cloud. Pwede bang sabihin sa akin ng dalawa kung ano ang nangyayari? Nalilito ako. Saktong pagkasabi niya nun, bigla silang nakarinig ng kaluskos. Nang lumingon silang tatlo ay may nakita silang isang pamilyar na figure na mabilis na lumapit. Si Kesh yun. Saglit na nagpigil si Cloud sa mga tanong habang tumatayo para salubungin si Kesh. Pagkalipas ng 5 minuto, 4 na iba pa ang lumitaw. Isang maliit na alon ng mga tao ang nagtipon. After some pleasantries, pinaupo sila ni Cloud. Nakita ng lahat na may kakaiba sa ekspresyon ni Cloud. Mukha siyang balisa at nagdududa. Walang pakialam si Cloud sa iniisip ng iba sa kanya. Ang gusto lang niyang malaman ay kung ano ang nangyari kay Jack. Sa pagtingin sa kung paano siya tinitingnan ni Cloud, alam ni Jack kung gaano kabalisa si Cloud. Gayunpaman, hindi nagmamadaling sumagot si Jack at sa halip ay tumingin sa iba. Nagkaroon ka ba ng ligtas na paglalakbay? Hindi ka nakatagpo ng anumang mga panganib, hindi ba? May mga divine sense ba ang dumaan sa iyo? Napailing ang lahat. Sabi ni Kesh, napakatahimik ng biyahe. Naglakad ako ng napakabagal, nag-aalala na makakatagpo ako ng anumang hindi kinakailangang mga problema. Ipinarating ng iba na ganap na ligtas din ang kanilang paglalakbay. Maliban sa mga baging na kung saan-saan na humahadlang sa kanilang mga paningin, ang lahat ay walang pangyayari. Nang marinig ang sinabi ng lahat, hindi na napahinga ng maluwag ang pagsimangot ni Jack. Natarante namang napatingin kay Jack ang iba nang makita nila ang ekspresyon ni Jack. Hindi na siya nagdalawang isip nang makita ang lahat ng kalituhan. Sinabi niya sa kanila ang lahat tungkol sa kanyang naranasan. Kung ibang tao ang nagsabi nito, malamang hindi sila maniniwala sa kanya.
Gayunpaman, si Jack ang nagsabi nito. Kahit hindi sila maniwala, pipilitin nila ang kanilang sarili. Kumunat ang noo ni Cloud at nanlaki ang mga mata. Nakakita si Jack ng mga hayop na may ulo ng tao at malahayop na katawan. Mayroon silang katalinuhan na katumbas ng mga tao, at mayroon din silang hari. Kabanata 3431. Bahagyang nanginginig ang labi ni Cloud habang nagsasalita. Halata kung gaano siya nabigla. Tumango lang si Jack, hindi nagdagdag ng komento sa mga sinabi ni Cloud. Biglang sumabog ang lahat sa pag-uusap nang marinig ang impormasyong ipinarating sa kanila ni Jack. Hindi nila ito nakitang darating, at ito ay higit na lumampas sa lahat ng kanilang dating kaalaman. Sinira pa nito ang kanilang kumpiyansa. Lahat sila ay may mapupulang tingin sa kanilang mga mukha. Isang bigot na mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo ang bumulaga, saan tayo napunta. 4 na demon spirit beasts, katumbas ng Holy Grade clan na piniling mga disipulo sa husay, ay lumabas ng wala saan. Hindi ba masyadong nakakatakot? Mamatay sana tayo kung tayo ang makakaharap nila. Bakit ito nangyayari? Ganoon ba kahirap ang Demon Spirit Kingdom? Bakit walang nakakaalam na ganito ang itsura ng mga hayop? Narinig mo na ba ang tungkol sa mga Demon Spirit Beast na may ulo ng tao at katawan ng hayop? Napailing silang lahat ng marinig ang tanong. Tiningnan nila ang Demon Spirit Kingdom bago sila sumali para sa kanilang sariling kaligtasan, ngunit walang sino man ang nagsalita tungkol sa anumang mga halimaw na mukhang ganyan. Huminga ng malalim si Kesh. Medyo ilang tao na ang pumasok kanina. Tinanong ko sila tungkol dito, at lahat sila ay nagsabi na ang mga Demon Spirit Beast ay hindi gaanong naiiba sa mga karaniwang hayop na nakita natin. Ang pagkakaiba lang ay ang katotohanang lahat sila ay may ilang pakpak. Inilarawan nila ang mga halimaw na ito bilang matulin at maliksi, kaya't kailangan ng maraming pagsisikap upang maabyutin ang mga halimaw na ito at mapatay sila. Ang mga taong dumating sa Demon Spirit Kingdom bago ang lahat ay nagsasabi na ang Demon Spirit Beasts ay walang espesyal, at hindi mahirap na patayin sila. Ang mahirap lang ay maabyutin sila. Sinabi nila na ang mga hayop na iyon ay tumatakbo sa paningin ng sinumang tao. Talagang duwag sila, at hindi sila mukhang matalino. Seryoso ang mukha ni Jack matapos marinig ang sinabi. Pagkatapos magnilay-nilay sa katahimikan, pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang tinig ay mabagsik, hindi dahil ang mga lumahok sa Demon Spirit Kingdom ay hindi pa nakakita ng mga hayop na may mukha ng tao at katawan ng hayop, ngunit lahat ng nakakita sa kanila ay namatay. Kaya naman palagi na lang itong sikreto, hanggang sa akin. Sa sandaling sinabi iyon, mas lalong nagdilim ang ekspresyon ng lahat. Habang nakikinig sila, mas napagtanto nila ang bigat ng sitwasyon. Posibleng ang mga mandirigma na inaakala nilang pinatay ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay talagang namatay lahat sa mga Demon Spirit Beast na iyon. Hindi nila inaasahan na hindi lang isang panganib ang kailangan nilang harapin sa lugar na ito, kundi pati na rin ang hindi inaasahang banta na ito. Biglang nagsisi ang lahat sa pakikibahagi sa Demon Spirit Kingdom. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay masakit na sa leeg, ngunit ang mahihirap na Demon Spirit Beast na ito ay lumitaw ng wala saan. Ang ilan ay sabik na nakahawak sa kanilang buhok, habang ang ilan ay nakatikip sa kanilang mga mukha. Bad mood ang lahat. Sa sandaling iyon, sila ay hindi kapani-pani walang bigo na wala silang magagawa tungkol dito. Wala man lang silang solusyon. Sabi ng may bigot, may solusyon ako. Bilisan mo at tapusin mo na ito para makaalis na tayo sa katangahang lugar na ito. Kapag nakabalik na kami sa Winehorde City, hahanap na lang ako ng matutuluyan. Hindi na ako sasali sa mga kalokohang laro. Hindi bagay sa akin ang lugar na ito. Kabanata 3432. The moment that said, tumango ang lahat. Medyo walang magawang sabi ni Cloud, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Dapat lang nating isipin kung paano natin haharapin ang mga panganib na ito ngayon. Kahit anong mangyari, kailangan naming manatili dito ng 2 araw at 2 gabi. Mag-iisip na lang tayo ng kung ano-ano pagkatapos nito. Iyon lang siguro ang maaari nilang ipagpasalamat. Ang Demon Spirit Kingdom ay may limitasyon sa oras. Kapag ang lahat ay gumugol ng 2 araw at 2 gabi doon, ang huling rango ay bibilangan, at ang unang 3 lugar ay makakakuha ng mga gantimpala at mga spirit crystal. Dahil sa mga reward na ito kaya napakaraming mandirigma ang nag-sign up para sa Demon Spirit Kingdom. Kung alam nila kung gaano kadelikado ang sitwasyon, hindi sila lalahok kahit na ang mga gantimpala ay ilang beses na mas mahusay. Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Cloud ay napabuntong hininga siya. Wala akong maisip na mas maganda. Pakiramdam ko ay nasa isang depressing sitwasyon kami. Ang pinakamahalagang bagay ay ang katotohanan na hindi natin alam kung ano ang gusto ng mga halimaw na iyon. Anong uri ng mga lihim ang kanilang itinatago, at ano ang gagawin nila sa atin?
Kung hindi natin alam iyon, paano natin malalaman ang anumang bagay? Kumunat ang noo ni Rudy. Kaya ang kailangan nating isipin ngayon ay kung paano natin malalaman ang higit pang mga sikreto. Kailangan nating hukayin ang lahat ng mga sikretong ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa kanilang mga plano ay malalampasan natin sila. Tumango ang lahat, pakiramdam na tama si Rudy. Tumingin si Kesh kay Rudy at sinabing, kailangan natin silang hulihin kung mahuhukay natin ang kanilang mga sikreto. Kailangan nating manghuli ng mga halimaw na ito at huwag silang patayin bago natin sila mapagsalita. Tumango si Rudy. Iyon lang ang tanging magagawa nila sa sandaling iyon. Ang problema lang, hindi nila alam kung saan nila makikita ang mga demon spirit beast na iyon. Sinabi ng lalaking may bigot, saan natin sila hahanapin? Alam ng mga demon spirit beast ang heograpiya dito. I bet alam na nila kung saan kami ipapadala kapag pinapauntay kami dito habang wala kaming alam tungkol sa kanila. Kung hindi dahil sa pinagdaanan mo, hindi natin malalaman na nag-e-exist sila. Ang lahat ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan ng sabihin iyon, at tila sila ay natama ng isang patay na dulo na walang paraan. Nakasimangot si Jack habang nakatingin sa malayo. Habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang nagkukumpulan. Nagbilang si Jack hanggang sa kabuoang 13 katao ang natipon. Wala ang dalawa. Tinansya niya ang oras sa kanyang ulo. Malayo man sila, dapat nandoon na sila. Bakit huli na ang final two? Kumunat ang noo niya at sinabihan si Cloud, sino ang huling dalawang hindi dumating? Kung hindi biglang sumali si Jack, si Cloud ang magiging pinuno ng mga World Warrior sa ikalawang baitang. Pamilyar siya sa lahat ng sumali. Pagkatapos tumingin sa kaliwa pa kanan, kumunat ang noo ni Cloud at sinabing, sina Colin at Simon. Bakit wala pa sila? Pwede bang? Bago siya makatapos, nag-aalalang sinabi ni Jack, bilasan mo at tingnan kung nasaan sila, ngayon. Lahat sila ay nag-iwan ng mga marka sa isa't isa upang matukoy ang kanilang mga lokasyon. Sa sandaling sinabi iyon ni Jack, ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata at sinubukang pakiramdam kung nasaan sina Colin at Simon. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata nilang lahat sa gulat. Medyo namutla si Cloud. Hindi ko na maramdaman ang mga marka sa kanila. May nararamdaman pa ba sa inyo? Kabanata 3433. Napailing ang lahat. Hindi rin maramdaman ni Jack ang mga markang iniwan niya sa kanila. Halatang may nangyari, at lahat ay kinilig sa posibilidad. Hindi nila inaasahan na may mangyayaring ganito kabilis. Kumunat ang noo ni Kesh at sinabing, maaaring mga taong iyon. Ang tinutukoy niya ay ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Gayunpaman, mariing umiling si Jack. Hindi naman siguro sila. Kahit nakaaway natin sila at hindi tayo maawa, malamang na hindi sila magtatagal para sa kaligtasan. Sinisikap nilang magtipon ng mabilis hanggat maaari. Nag-aalala sila sa akin, kaya talagang mag-iingat sila. Mag-aaway man tayo, in the future, not now. Tumango ang lahat sa mga salitang iyon, sang-ayon sa sinabi ni Jack. Bahagyang ipinikit ni Jack ang kanyang mga mata. Tapos na siguro silang dalawa. Mukhang hindi lang ako hinabol ng mga halimaw na iyon kundi pati na rin ang iba. Duda ako na nagpadala sila ng mas kaunting mga miyembro upang manghuli ng iba. Hindi maiiwasan ang kalalabasan, hindi sila makakaligtas. Hindi ko lang inaasahan na ganoon pala sila katalino, tinatanggal lahat ng marka ng mga pinatay nila. Ibig sabihin alam nila na nag-iwan kami ng marka sa isa't isa bago sila umatake. Upang itago ang kanilang mga sikreto, ang kanilang bawat kilos ay isinasagawa ng maingat. Hindi sila nag-iiwan ng kahit ano sa pagkakataon. Napakunot ang noo ng lahat ng marinig ang sinabi ni Jack. Napabuntong hininga si Kesh bago niya sinabi, si Colin ay mula sa aking angkan, at medyo pamilyar kami sa isa't isa. Alam kong palagi siyang maingat na tao. Kung may nakilala siyang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, gagawin niya iyon. Tumalikod at tumakbo. Nangangahulugan ito na anuman ang panganib na nakatagpo niya sa pagkakataong ito ay hindi nagligtas sa kanya ng pagkakataong tumakbo kahit ano paman. Sa sandaling sinabi, ang lahat ay naging malungkot habang ang kanilang mga ekspresyon ay lalong nagdilim. Lalong lumala ang sitwasyon. Napakunot ang noo ni Jack habang iniisip ang iba pang posibilidad at sitwasyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na pinamamahalaang niyang malaman ang anumang bagay. Sa halip, ang mga pag-iisip ay naging dahilan upang ang kanyang isip ay lalong gamulo. Hindi niya maintindihan ang sikreto sa likod ng lahat. Walang magawang sabi ni Cloud, we have to stay in groups from now on. Hanggat hindi tayo kumikilos ng mag-isa, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman. Maaari rin tayong kumuha ng pagkakataong makahuli ng ilang halimaw. Ano man ang mangyari, kailangan nating malaman kung ano ang kanilang binabalak. Ngumiti ng pilit si Jack. Kung ganoon lang kasimple. Napakasama ng sitwasyon nila sa sandaling iyon.
Kung gusto nilang maghanap ng impormasyon para sa ilang partikular na sitwasyon, kakailanganin nilang magbayad ng presyo. Hindi nakatulong na kailangan din nilang mag-abang para sa mga mandirigma ng mundo sa ikalawang baitang. Kailangan nilang palaging maging alerto upang hindi nila direktang inilagay ang kanilang sarili sa panganib. Nakita ng bigot na lalaki na ang lahat ay nasa isang hindi kapani-paniwalang mabigat na kalooban at naramdaman na hindi ito maaaring magpatuloy. Huwag tayong masyadong panghinaan ng loob, lahat. Kung saan may kalooban, may paraan. Hanggat mayroon tayong determinasyon, ang mga problemang ito ay malulutas. Napatingin si Jack sa lalaki. Tama ka. Lahat, huwag masyadong madepress, hindi ito malulutas ang anumang problema. Mula ngayon, kailangan na nating maging alerto. Kung hindi, baka magdusa tayo. Nagkatinginan ang lahat. Sa kabila ng kalungkutan na nararamdaman nila, pinilit nilang tipunin ang kanilang espiritu. Walang gustong mamatay dito, maging sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo o sa Demon Spirit Beasts. Kabanata 3434. Habang nagpupumiglas ang lahat sa nakapanlulumong pakiramdam, biglang tumingin si Jack sa malayo. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanan sa kanluran. Napatingin din ang lahat, at nakita nila ang isang grupo ng mga tao na papunta sa kanila. Kumunat ang noo ni Jack, hindi niya inaasahan na ganoon sila kabilis. Madilim ang mukha ni Stephen. Parang nagalit siya, parang may dinanas siyang kalungkutan. Ang 13 lalaking nasa likuran niya ay hindi rin mukhang masaya, parehong solemne na parang katatapos lang ng isang seremonya sa libing. Huminto silang 14 sa harap ni Jack at sa iba pa, mukhang maglalaban. Tumayo ang lahat ng nasa gilid ni Jack at alertong tumingin kay Stephen at sa iba pa. Huminto ang grupo ni Stephen mga 100 metro ang layo kay Jack, at binaril ni Stephen si Jack ng malamig na titig. Mukhang tama ako, nandito ka. Kitang-kita ni Jack ang baluktot na ekspresyon ni Stephen habang nagsasalita ang lalaki sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit, tinitigan siya ng matalim. Kitang-kita kung gaano kagalit si Stephen sa kanya. Pagharap kay Stephen, sumimangot si Jack, medyo naguguluhan sa inasal ni Stephen. Bilang isang kaaway, natural na kinasusuklaman ni Stephen ang pagkamuhi kay Jack, ngunit ang pagkamuhi na ipinakita niya sa sandaling iyon ay tila hindi maginhawa. Parang may nangyari. Medyo kakaiba ang sitwasyon. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi umimik habang tahimik na naghihintay sa sasabihin ni Stephen. Lalong nagalit si Stephen sa walang pakialam na kilos ni Jack. He scoffed and said, "Aaminin ko na nanalo ka sa maliit na laban, pero ano? Isa lang sa amin ang namatay habang 14 pa kami. Hindi mo kami kayang patayin ng mag-isa." Nagulat si Jack sa sinabi ni Stephen. Nagpalitan din ng tingin ang iba pang mandirigma. Kanina, hindi binanggit ni Jack ang anumang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo nang magsalita siya tungkol sa nangyari sa Demon Spirit Kingdom. May nangyari kaya sa pagitan? Nakilala ni Jack ang isang mandirigma mula sa isang pangalawang baitang mundo at nakipag-usap sa kanya. Napatingin ang lahat kay Jack, ngunit baka sa mga mata niya ang pagkalito, na ikinagulat ng lahat. Bago pa man makapagsalita si Jack, nagmamadaling sinabi ni Rudy, "Anong kalokohan ang binubulalas mo ngayon? Pinatay ang isa sa iyo. Kahit na hindi ganoon kahirap, hindi ibig sabihin na dapat nating sisihin ang isang bagay na hindi natin ginawa." Malamig na tumikim si Stephen, "Huwag mo akong subukang lokohin sa kilos na iyon. Natukoy ko na isa sa atin ang namatay." Ang markang iniwan ko sa kanya ay pilit na tinanggal ni Jack. "Huwag mong isipin na maniniwala ako sa anumang sasabihin mo." Si Eduardo, na nakatayo sa likuran ni Stephen, ay tumunog. "Tama si Stephen. Huwag kang umarte na parang wala kang alam. Akala mo hindi namin alam ang ginawa ni Jack. Dahil lang sa hindi niya pinalad na makilala si Jack, hindi ibig sabihin na hahayaan na lang natin ito. Maghihiganti tayo. Mayroon na tayong 14 na tao na nagtipon dito, at wala ka ng pagkakataong gumawa ng kahit ano. Kahit na kailangan pang mamatay ng isang tao, kayo ay mga 3rd grade world warrior." Si Rudy ay lubos na hindi makapaniwala. Kailan pa sila nagkakilala? Novel drama. Si Stephen at ang kanyang mga alipors ay tila sigurado sa kanilang sarili na parabang nasaksihan nila ang lahat para sa kanilang sarili. Kabanata 3435. Ngumisi si Rudy at sinabing, "Bakit sa tingin mo ay may kinalaman si Jack sa kung ano man ang ibinibintang mo sa kanya? Kasama ko si Jack sa buong panahon. Kahit na may maliit na problema sa pagitan ng aming mga paglalakbay, wala kaming nakilalang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo. Wala itong kinalaman kay Jack, kaya huwag subukang sisihin si Jack." Umasim ang ekspresyon ni Eduardo. "Para namang maniniwala kami sayo. Sino pa ba kung hindi si Jack ang makakagawa nito? Hindi man kasing lakas ko si Carlton, napili pa rin siyang disipulo mula sa isang holy grade clan na ka-level ko.
Ang kanyang mga kakayahan ay hindi dapat maliitin, at walang iba kundi si Jack ang makakaharap sa kanya ng mag-isa. Walang ibang magbabante sa kanyang buhay maliban kay Jack. Malamig na tiningnan ni Stephen si Jack, dahan-dahang sinabing, hindi ka pa rin aamin. Akala ko palagi kang aamin sa lahat ng ginawa mong masaya. Hindi ako makapaniwala na handa kang magpakita ng ganitong palabas, inosente kapag katapos mong pumatay ng tao. Ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay tumingin kay Jack nang hindi kapani-pani walang galit, pakiramdam na siya ay walang kahihiyan sa pamamagitan ng pagtanggi na aminin na siya ay nakapatay ng isang tao. Isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, na nakasuot ng malalim na asul na damit, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, aaminin ko na napakalakas mo na kahit si Carlton ay hindi katugma sa iyo, ngunit ano? At least mas maganda ang moral standing niya. Kung nakapatay siya ng tao, hindi siya magpapanggap na inosente tulad ng ginagawa mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, nahulaan niya kung ano ang nangyari, at ang iba pang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay nahulaan din. Malakas na sabi ni Cloud, hindi naman sa nasaksihan mo, bakit mo sinisiraan si Jack? What do you mean? Ayaw niyang umamin. Si Jack ay hindi naging ganoon. Kung sinabi niyang hindi niya ginawa, siya hindi. Itong si Carlton ay hindi namatay sa kamay ni Jack. Pinatay siya ng mga halimaw. Pagkasabi noon ni Cloud ay tumanggaw na rin ang iba. Nahulaan nilang lahat ang tanging posibleng katotohanan, si Carlton, at ang nawawalang Colin at Simon, ay namatay sa Demon Spirit Beasts. Kung si Jack ay hindi kasing galing niya, hindi nila malalaman ang katotohanan. Hindi gaanong sanay si Carlton kay Jack, kaya kitang-kita ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, hindi alam ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ang tungkol dito. Batay sa kanilang mga palagay, sigurado sila na si Jack ang pumatay kay Carlton. Nang marinig ni Stephen ang sinabi ni Cloud ay lalo siyang nagalit. Mukhang handa na siyang sumabog anumang oras. Galit na sabi ni Stephen, anong sabi mo? Namatay si Carlton sa Demon Spirit Beasts. Pakiusap, Cloud. Ayos ba ang ulo mo? Sa tingin mo ba maniniwala kami dyan? Paano mo nagagawang magbigay ng ganyang kalokohang dahilan? Isang Demon Spirit Beast na kayang pumatay sa kanya. Ano sa tingin mo ang mga halimaw na iyon? Sa tingin mo ba hindi ko alam kung gaano sila kalakas? Kabanata 3436. Nag-aapoy sa galit si Stephen habang nagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Pakiramdam niya ay tinatrato ni Cloud na parang mga tulala ang mga mandirigma mula sa second grade world. Siya ay tumawid sa linya. Ang mga Demon Spirit Beast na iyon ay kasing duwag ng mga daga, tumatakbo sa paningin ng sinumang tao. Kung mag-cruise ang landas nila ni Carlton at hindi sila mabilis, papatayin agad sila ni Carlton. Paano kaya siya ang papatayin ng mga ito? Tatawa na sana si Eduardo dahil sa frustration, Cloud. Dahil lang nasa paligid si Jack, hindi ibig sabihin na mabubuhay ka ng walang takot. Malakas si Jack, pero hanggat sabay tayong umatake, mapapatay ka pa rin namin. Napaawang ang labi ni Cloud sa sobrang inis. Ramdam niya na galit si Stephen at ang iba dahil sa pakiramdam nila ay sinasadya niyang bastyusin si Carlton, pero wala naman talaga siyang intensyon na ganoon. Nagsasabi lang siya ng totoo. Lalong nainis si Kesh. Inabot niya ang kamay para tapikin ang balikat ni Cloud, sinenyasan si Cloud na huwag ituloy. Lumakad siya pasulong at sinabi sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, hindi sinusubukan ni Cloud na makipaglaro sa inyong lahat. Nagsasabi siya ng totoo. Mayroon kang mga taong nawala sa iyong panig, gayon din kami. 13 lang ang mga lalaki namin. 2 sa kanila ang nawala. Tulad ni Carlton, ang mga markang iniwan namin sa kanila ay sapilitang tinanggal din. Kami ay dapat na naghihinala na kayo ang may kagagawan nito, ngunit kami ay hindi. May nangyari kasi kay Jack pagdating niya para makipagkita sa ating iba. Hindi alam ni Stephen at ng iba pa ang sinasabi nila. Napamura si Stephen bago niya sinabing, huwag mo kaming lituhin ng mga kakaibang dahilan. Nasa harapan natin ang katotohanan. Maliban kung mayroon kang patunay, walang maniniwala sa iyo. Magsasalita pa lang sana si Kesh nang pigilan siya ni Jack. Malamig na tiningnan ni Jack si Stephen at ang iba pa, at may pumasok sa isip niya. Hindi man niya gustong gawin iyon dahil hindi naman niya talaga gusto ang mga ito, pinilit siya ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang malaman kung ano ang nangyayari sa Demon Spirit Kingdom. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang tinaguriang hari, at kung makakalaban pa niya ito. Bago maging malinaw ang lahat ng tanong na iyon, kailangan niyang gumawa ng mga plano para sa bawat sitwasyon. Umubo si Jack habang nakakunot ang noo at sinabing, may itatanong ako sa'yo. Sabihin mo sa akin, kung sasabihin mong pinatay ko si Carlton, bakit hindi ako umamin?
Bakit ako magiging inosente sa harap nyo? Eduardo scoffed, paano natin malalaman iyon? Kami ang dapat magtanong niyan sa'yo. Bakit ayaw mong aminin? Huminga ng malalim si Jack. Kinailangan ng pasensya sa pagharap sa mga tanga. Sagot ni Jack, kasi hindi ako yon. Isipin mo na lang. Dapat ay patay na si Carlton, ngunit hindi siya namatay sa akin, sa halip ay pinatay siya ng mga demon spirit beasts. Mayroon kaming dalawa dito sa parehong sitwasyon. Hinabol ako ng mga hayop habang papunta dito. Nang sabihin niyon, lahat ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay nagmulat ng kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Kabanata 3437. Gumagawa ka talaga ng mga kwento para sa kilos mo. Hinahabol ka ng mga demon spirit beasts. Yung mga halimaw na tumataka sa paningin ng sinumang tao. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa iyo kung random ka lang gumawa ng kwento? Talagang hindi ka panipaniwala ang mga kasinungalingang iyon. Sa tingin mo ba hindi natin titingnan ang Demon Spirit Kingdom bago tayo pumunta dito? Tanong ni Stephen. Walang magawa ang mga labi ni Jack. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ulo ng mga iyon. Nilinggan niya si Cloud, ayokong mag-aksaya ng oras sa kanila. Sabihin mo sa kanila ang sinabi ko sa iyo noon. Tumango si Cloud, mitigang ikinwento sa mga mandirigma mula sa second grade world ang nangyari kay Jack. Inilarawan pa niya ang hitsura ng mga hayop. Medyo tumigas ang ekspresyon ni Stephen nang marinig ang sinabi. Hindi ito pinaniwalaan ni Eduardo, at naramdaman pa niyang may pukana si Jack sa likod ng kwento. Napangisi si Eduardo at sinabing, marunong ka talagang gumawa ng kwento. Kung hindi lang ako matalino, naniwala sana ako sa'yo. Binigyan mo pa ng napakaraming detalye kaya mas kapanipaniwala. Unfortunately, hindi ako ganoon katanga. Hindi ako basta-basta maniniwala sa mga sasabihin mo. Kung ang mga demon spirit beast ay talagang may ganoong kalaking sikreto at palaging nanghuhuli ng tao, bakit walang anumang impormasyon? Galit na galit si Cloud. Kumunat ang noo niya at sinabing, ang mga halimaw na ito ay kasing talino ng mga tao. Upang may sigawa ang kanilang mga plano, natural na hindi nila hahayaang tumagas ang impormasyon. Kung ang bagay ay ikakalat sa mga tao, magiging mas mahirap para sa kanila na magpatuloy. Pagkasabi nun ni Cloud, tumawa ng malakas si Eduardo. Baka sa mga mata niya ang pangungutya. Halatang hindi siya naniniwala kay Cloud. Sabi ni Eduardo habang tumatawa, such an absurd reason. Muntik na akong maniwala sa'yo. Anong biro? Walang perpektong sikreto. Kung ang mga hayop talaga gaya ng sinasabi mo, tiyak na nagsimula na itong kumalat. May nakakita na sana noon. Nagsalita ka pa tungkol sa mga hari. Mas hindi ka panipaniwala iyon. Ang mga demon spirit beast ay hindi nag-aayos ng kanilang sarili. Lahat sila ay hindi kapani-pani, walang mababa sa katalinuhan. Walang katulad ang sinabi mo. Pagkasabi noon ni Eduardo ay walang magawa si Jack sa kanya. Walang kwenta ang pakikipag-usap sa isang tulad ni Eduardo. Kapag natitiyak niya na nagsisinungaling ka, hindi siya maniniwala sa anuman maliban kung nasaksihan niya ito para sa kanyang sarili. Kinawian ito ni Jack, maniwala ka man o hindi, hindi iyon mahalaga. Paano kung sa tingin mo ay namatay si Carlton sa akin? Makakaganti ka ba talaga sa kanya? Cold at confident ang tono ni Jack. Namula bigla si Eduardo sa galit. Tama si Jack. Kahit na namatay na talaga si Carlton kay Jack, ano ang magagawa nila? Haharapin ba nila si Jack? Iyon ay isang biro. Kahit 2 o 3 silang magkasama ay hindi makakasama ni Jack. Higit pa rito, si Jack ay may mga mandirigma mula sa iba pang ikatlong baitang mundo sa paligid niya. Ang isang labanan ay tiyak na magdadala ng matinding pagkatalo na hindi nila kakayanin. Sa sandaling iyon, mayroon ng plano si Jack. Kung hindi dahil sa plano ay hindi na siya nag-abala pang kausapin ang mga ito. Para maging maayos ang plano, pinilit niyang matiyagang kausapin si Stephen, hindi ako nagsisinungaling, hindi ko rin kailangan. Ang mga demon spirit beast ay may nakakatakot na lihim na kanilang itinatago. Baka madamay pa tayong lahat. Kabanata 3438. Agad na tanong ni Stephen matapos marinig ang sinabi ni Jack, ano ang gusto mong sabihin? Huminga ng malalim si Jack at sinabi sa seryosong tono, we should have a temporary truce. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ng sino man. Dapat tayong maging alerto laban sa mga halimaw na iyon. The moment that said, natigilan ang lahat. Natahimik ang lahat. Hindi napigilan ni Jack na ngumiti ng pilit. Inasahan niya ang katahimikang ito. Ang salungatan ng mga mundo sa ikalawang baitang sa mga mundo ng ikatlong baitang ay isang bagay na hindi kapani-pani walang maliwanag. Halos mortal silang magkaaway na galit sa isa't isa hanggang buto. Mahirap tanggapin ang isang tigil, ngunit wala silang magagawa para harapin ang sitwasyong ito. Maayos pa rin ang mga third grade world warriors. Tutal na niwala naman sila sa sinabi ni Jack.
Ngunit, iba ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Mas nangamba sila. In the first place, nagdududa sila sa sinabi ni Jack. Kahit totoo, baka may pukana ang kanyang mungkahi. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang relasyon ay hindi kapani-paniwalang mahina. Sa paningin nila, natural lang kung plot lang ang lahat. Kumunat ang noo ni Stephen, walang sinasabi. Siya ay malalim sa pag-iisip, patuloy na tinitimbang ang mga benepisyo ng plano. Lahat ng nasa likod ni Stephen ay may mapait na tingin sa kanilang mga mukha, halatang hindi alam ang gagawin. Galit na galit si Eduardo sa hitsura nilang hindi sigurado, anong ginagawa nyo? Maniniwala ka ba talaga sa mga sinabi ni Jack? Huwag kalimutan kung sino siya. Hindi natin siya kaibigan. Siya ang numero 1 kalaban natin. Ganyan ka ba talaga maniniwala sa kalaban natin? Titigil na lang tayo kasi sabi nila. Siguradong may binabalak siya sa kanyang ulo. Baka gusto niyang patayin tayong lahat. Kasinungalingan lang ang sinabi niya kanina. Mga demon spirit beast. Isang hari. Ayaw kong maniwala. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay hindi alam kung ano ang sasabihin sa kung gaano kadesmaya si Eduardo. Maamong sinabi ng isang mandirigma mula sa Golden Continent, tama ka, pero paano kung totoo ang sinabi niya? Anong gagawin natin? Kung hahabulin tayo ng mga halimaw na iyon, wala tayong magagawa tungkol dito. Pagkatapos noon, hindi na siya naglakas loob na magpatuloy, dahil galit na nakatingin sa kanya si Eduardo. Sumigaw siya, lahat kayo na brainwash ni Jack. So what kung totoo? Ang Demon Spirit Kingdom ay nagbukas ng maraming beses. Sa bawat oras, may mga nakaligtas. Marami tayong mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo dito. Walang mangyayari kung mag-iingat tayo. Kung magkakatuluyan tayong 14, walang makakasira sa atin. Lalong nagalit si Eduardo habang nagsasalita. Kinasusuklaman niya ang lahat dahil sa pagiging madaling masway ni Jack. Huminga siya ng malalim at sinabi, gaano man kalakas ang haring ito, hindi niya tayo tatantanan kung wala tayong gagawin sa kanya. Kailangan lang nating mabuhay ng 2 gabi, at makakaalis na tayo sa lugar na ito. Hindi ko alam kung may mga pukana ang demon spirit beasts, pero talagang sinusubukan ng batang ito na saktan tayo at patayin tayong lahat. Ang pakikinig sa kanya ay pagpapakamatay. Kabanata 3439. Lalong naging emosyonal si Eduardo habang nagsasalita. Wala na siyang ibang gusto kundi ang hawakan sila sa kwelyo at sumigaw sa kanilang mga mukha. Walang magawa ang mga labi ni Jack. Masyadong matigas ang ulo ni Eduardo. Kung wala siyang pakialam sa mga plano niya, tumahimik na lang si Jack at kinalimutan na niya si Eduardo. Gayunpaman, habang iniisip ang kanyang plano, hindi naiwasang sabihin ni Jack, wala lang tayong gagawin sa isa't isa, paano ito magiging isang pamamaraan? Kung sa tingin mo ito ay isa, kung gayon paano ito magdudulot sa iyo ng anumang pagkalugi? Napataas ang isang kilay ni Eduardo at sinabing, syempre, gagawin. Kung hindi, hindi mo sana pinagdaanan ang ganitong mga paakit sa paggawa ng kwentong ito para maniwala kami sa iyo. Out of the blue, bigla kang humingi ng truce, I refuse to believe you'd be so nice. Let me tell you, hindi ako tulad ng iba sa kanila na maniniwala sa anumang sasabihin mo. Maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Hindi ako mahuhulog dito. Inikat ni Jack ang kanyang mga mata sa pagkagalit. Alam niyang sayang ang oras sa pakikipag-usap sa lalaking iyon. Hindi pa rin siya maniniwala ni Eduardo. Nilinggan niya si Stephen na sa halip ay malalim pa rin ang iniisip. Nakayuko si Stephen ng mga sandaling iyon, mahirap sabihin kung ano ang iniisip niya. Sinabi ni Jack kay Stephen, naisip mo na ba? Sa totoo lang, wala nang dapat isipin. Hindi tulad ng mararanasan mo ang anumang pagkalugi kung gagawin mo ang iminumungkahi ko. Makakatipon lang ang lahat dito at maghintay ng 2 araw at 2 gabi. Kapag natapos na ang Demon Spirit Kingdom, lahat ay makakalabas ng ligtas. Pagkatapos, gagawin ang lahat. Wala na talagang dapat isipin. Panipi. Iyon ang plano ni Jack. Sa susunod na 2 araw, ang lahat ay mapayapang magkakasundo, at hindi umaatake sa isa't isa. Napakaraming tao doon. Ang sino mang matatalinong Demon Spirit Beast ay hindi saisalakay sa kanila. Kapag sila ay pinalabas, wala na rito ang may kinalaman kay Jack. Sa pinakamaraming bagay, ipapaalam na lang niya sa mga tao ang kanyang nalalaman para mas maging maingat ang lahat. Tumangala si Stephen pagkatapos magsalita ni Jack. Wala siyang maisip na mga pagkukulang dito. Kung si Jack ay hindi nagsisinungaling, ang kanyang mungkahi ay ang pinakamahusay na ideya. Doon sila magtitipon, hindi manghuli ng anumang mga hayop at walang pakialam sa kanilang mga resulta. Tahimik lang silang maghihintay na matapos ang Demon Spirit Kingdom at makalabas ng payapa. Gayunpaman, nag-aalala si Stephen na ito ay isang balangkas mula kay Jack. Baka hindi sila makatakas ng hindi nasaktan.
Walang magawang bumantong hininga si Jack, alam ko kung ano ang inaalala mo, ngunit hindi na kailangan iyon. Ayokong awayin ka ngayon. May kasama kang 14 na lalaki, sapat na ang tiwala mo sa akin na harapin ako. Dito lang ako, makikita mo lahat ng ginagawa ko. Ang mga salita ni Jack ay dahan-daang nakakumbinsi kay Stephen. Matapos mag-isip, tumango siya sa wakas. Kung si Jack ay tapat, kung gayon ay talagang hindi nila kayang maging pabaya. Sa huli, nasa teritoryo sila ng Demon Spirit Beast. Kung talagang napakaraming eksperto ang mga hayop, kahit na 14 sa kanila ay maaaring hindi makalaban sa mga hayop. Ang pakikipagtulungan sa mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay ang pinakaligtas na pagpipilian. Halos sumabog si Eduardo nang tumango si Stephen. Hinawakan niya ang braso ni Stephen at sumigaw, anong ibig mong sabihin? Naniniwala ka rin ba sa brat na ito? Nagsisinungaling siya sa'yo. Baliw ka ba siya ang kalaban natin? Paano ka makikinig sa ating kaaway, hindi umaatake dahil lamang sa hiniling niya sa iyo? Hindi ka ba nag-aalala? Kabanata 3440. Bago pa siya makatapos ay pinutol na siya ni Stephen, alam ko ang concern mo, pero pinag-isipan ko na. Hindi tayo magderanas ng anumang pagkalugi mula sa isang tigil-tigilan. Nandyan lang siya, at makikita natin lahat ng ginagawa niya. Hanggat nananatili tayong alerto, walang sorpresa ang mangyayari. Galit na gumalaw si Eduardo sa lugar. Pakiramdam niya ay nabaliw si Stephen para maniwala kay Jack. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Jack. Sa kanyang mga mata, si Jack ay isang dalubhasa sa pukana. Walang paniwalaan ang sinabi ni Jack. Magsasalita pa lang sana si Eduardo nang itinaas ni Stephen ang kamay para pigilan siya, huwag ka nang magsalita ng kahit ano ngayon. Ano ang silbi ng pakikipaglaban sa kanila pa rin? Mula nang sumali si Jack, hindi ko pa naiisip na makakuha ng premyo mula sa Demon Spirit Kingdom. Huwag kalimutan, ang nangungunang 3 lugar lamang ang makakakuha ng mga gantimpala, walang dahilan upang hindi magkasundo. Sa totoo lang, medyo binantayan si Stephen sa kanyang mga salita para sa kapakanan ng kanyang sariling dignidad. Kung tutuusin, ayaw niyang aminin na mas mahina siya kay Jack, kahit ang totoo. Ang biglaang pagpasok ni Jack ay tuluyan nang nabasag ang kumpiyansa ni Stephen. Kakailanganin nilang talunin si Jack para malagay sa nangungunang 3. Bilang pinuno ng pangkat para sa Demon Spirit Kingdom, kailangan niyang isipin ang mas malaking larawan. Hindi niya makakalimutan ang lahat alang-alang sa mga gantimpala. Kung napakaraming tao ang namatay, tatanungin siya kahit nanalo siya. Mas maganda kung magdaos sila ng truce para ligtas na makalabas ang lahat. Pakiramdam ni Eduardo ay mamamatay na siya sa kanyang galit. Medyo kilala niya si Stephen. Lahat ng sinabi ni Stephen ay nagpapahiwatig na napagdesisyonan na niyang sundin ang gusto ni Jack. Nang malapit na siyang sumabog sa galit, narinig nila ang huni ng ibon mula sa himpapawid. Lahat ay tumangala upang makita ang isang napakalaking maya na lumipad. Parang isang napaka-ordinaryong hayop. Ang halimaw na iyon ay halos 2 tao ang haba, habang ang lapad ng pakpak nito ay kasing laki ng 5 hanggang 6 na tao. Lumipad ito at tumingin sa mga tao sa ibaba. Pagkatapos noon, ilang ulit pa itong sumigaw habang patungo sa kanluran. Nakita iyon ng lahat, at sumimangot si Jack, na nagsasabing, may nararamdamang mali. Napamura si Eduardo, ano bang masama dito? Ito ay walang kahulugan sa iyong mga kasinungalingan, tama. Tignan mo na lang yung halimaw na lumipad lang. Isang Demon Spirit Beast iyon. Ibang-iba ito sa inilarawan mo. Wala itong ulo ng tao. Si Jack ay hindi nag-abala kay Eduardo. Tumangala siya sa langit hanggang sa mawala ang halimaw bago niya iniwas ang tingin. Napapadyak si Eduardo sa lupa, medyo mabagal ang halimaw na iyon. Makakahabol pa rin tayo kung gagawin natin ito ngayon. Alam kong nagpasya ka na makinig sa mga plano ni Jack, pumanig sa kaaway. Okay lang ako kung ayaw mo ng reward. Gayunpaman, gusto ko ang aking mga gantimpala. Kung hindi, bakit ako pumasok sa Demon Spirit Kingdom? Hindi mo ba naisip na katangahan ang mag-aksaya ng 2 araw ng ganoon lang? Pagkatapos niyang sabihin iyon, nilinggan ni Eduardo ang iba pang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng iba sa inyo, ngunit sigurado akong nagsisinungaling si Jack. Hindi mo siya dapat pinakinggan. Wala akong pakialam kung ayaw nila ng anumang mga gantimpala, ngunit mayroon lamang 3 mga pwesto para sa mga gantimpala. Sinong gustong sumama sa akin? Sa katauhan ni Eduardo, pakiramdam niya ay mas mabuting pumunta siya ng mag-isa, ngunit hindi ligtas na manghuli ng mag-isa, kaya gusto niyang hikayatin ang iba na sumama sa kanya. Karamihan sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay higit na nangamba pagkatapos marinig ang sinabi ni Jack. Pakiramdam nila ay mas mabuting manatili doon. Gayunpaman, may ilan na iba ang iniisip.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.